Hello, magandang hapong muli sa ating lahat. Araw ng linggo ngayon, 31 ng Enero, huling araw ng Enero sa 2021 sa ating mapayapang paglalakbay. Ang ating pong tatalakayin ngayon ay may kinalaman sa ating kaligtasan. Para po doon sa mga nagtatanong na bakit ang inyong kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ng pananampalataya. Totoo po yun. Ang nagsasabi po niyan ay ang banal na kasulatan mula sa ating Panginoong Hesukristo. Bago po tayo magpatuloy, samahan niyo po ako sa maikling panalangin, mga minamahal kong taga-subaybay. Magandang araw sa iyo, O Diyos. Salamat po sa pagkakataong ito na kami po ay makapagbulay ng iyong mga buhay at makapangyarihang salita patungkol po sa kaliwanagan ng ang kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya sa ilalim po ng biyaya, Panginoong Diyos. Marami pong salamat. Samahan niyo po kami sa aming pagbubulay at pangunahan niyo po kami sa pamamagitan ng banal mong Espiritu. Pagpalaan niyo rin po, Ama, ang lahat ng makakarinig nito at makakapanood ng video na yung ipinagkaloob sa amin. Maging pagpapala po ito sa aming lahat at sa iyo lamang, Ama, ang pinakamataas naming papuri, parangal, pasasalamat sa tangi at makapangyarihang pangalan ng iyong anak naming tagapagligtas, ang aming Panginoong Hesukristo. Amen. Okay, welcome po muli sa ating pag-aaral, pagbubulay ng salita ng Panginoon. Yun nga po ang ating tatalakayin sa hapong ito ay ang patungkol sa mga nagtatanong na ang sabi nila, ang simple-simple naman ng inyong kaligtasan. Manampalataya lang kayo, okay na, ligtas na kayo. Tama po yun, pananampalataya. Purihin ng Panginoon. Hindi po kami ang may sabi niyan, kundi mula sa bibig ng ating Panginoong Hesukristo. At na marami po ang mapatunay sa banal na kasulatan tungkol sa topic na ito or paksa na ito. Ang kaligtasan sa pamamagitan ng panampalataya. Pahapyawan ko na po agad yung mga punto na ating tatalakayin dahil yung ating video bigla na lang napuputol dahil wala nga pong memory card yung ating cellphone. Una po, nais ko pong ipaalam sa inyo kasi may tanong na bakit nakapagliligtas ba ang pananampalataya lamang? Kasi po ang pilit nilang pinagbabangga na talata ay yung kay unang Juan, kay Apostol San Juan din po. Si Apostol Juan na sumulat sa unang Juan at saka sa malaking Juan ay iisa pong alagad. Actually, hindi po nagkokontra ang mga talata, kundi nangangailangan lamang po ng paliwanag. Kahit po ang unang halimbawa natin na naligtas na tao na sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya ay nakatala iyon sa aklat ng Lucas. Kung matatandaan niyo po, nang ang Panginoong Hesus ay napako sa krus, may kasama siyang dalawang tao, isa sa kaliwa at isa sa kanan. Kung natatandaan niyo po, nagtalo yung dalawang yon. Sabi ng isa, kung ikaw talaga ang anak ng Diyos, ay bumaba ka dyan, kumalas ka dyan, iligtas mo yung sarili, pati kami. Ayun, ganun po ang uri ng kanyang salita nung nasa kaliwa. At ayon sa kasulatan, makikita natin to sa aklat ng Lucas, Kapitulo 23, talatang 42 hanggang 43. Ito naman yung sinabi ng isa. Sabi, Panginoon, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Isang lalaki na wala na pong magagawa kapag tayo ay nakapako na sa krus or either nakatali na tayo, nakagapos, wala na po tayong magagawa maski ano. Ito po yung lalaking yon na sa kanyang buhay, naging patutuo po ito na ang pananampalataya niya ay nakapagligtas sa kanya. Wala na po siyang nagawa na anumang bagay kundi sa pamamagitan ng kanyang patutuo
na kanyang ipinahayag na mayroon siyang pananampalataya na si Jesus na ating Panginoon ay mayroong kaharian. Kaya sabi niya, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. At ang tugon ng ating Panginoon, alam na po natin lahat yan. Ngayon din, sabi niya, ipagsasama kita sa paraiso. Well, yun po ang pinakasagot doon sa tanong na talaga bang nakapagliligtas ang pananampalataya? Yun po ay biblikal. Ang paksa pong ito ay sinisigundahan pa ng ganitong sagot. Ayon sa Efeso 2, talatang 1 hanggang 6, sabi po roon na ang tao ay patay. Nang pasimula tayo ay patay, walang kaugnayan. Ibig sabihin, buhay tayo sa pisikal hanggat wala tayong koneksyon, kaugnayan sa Panginoong Hesus, sa kanyang kamatayan sa krus, tayo po ay buhay na patay. Walking dead. Para tayong mga zombie, ano? Yun po ang sabi, mga patay tayo dahil sa ating mga kasalanan, dahil sa ating mga pagsalangsang. Yun po ang dahilan. Kaya ang tao patay sa harapan ng Diyos. Buhay sa pisikal. Ang tunay na meaning ng pagkapatay natin sa espiritu, yung pagkahiwalay po natin mula sa Diyos. Kagaya nung unang magulang natin, sila po ay buhay, pinalayas, pinalabas sa paraiso, sa hardin ng Eden, ano? Kaya nahiwalay po sila sa Diyos, sa presensya ng Panginoon. Ganun po ang inilalarawan ang ating pagiging patay. Ang nangyari po, nagsimula ang pananampalatayang ito, sabi sa Roma, Kapitulo 10, talatang 17, ang paniniwala or pananampalataya ay nagpapasimula sa pamamagitan ng pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos, ng salita ni Kristo. Doon po ito nabubuo sa pamamagitan ng ating pakikinig ng salita ng Panginoong Hesukristo. Paulit-ulit po, pakikinig at pakikinig. Hindi po agad, isang beses kaagad dumating na. Pero mayroong ganong sitwasyon. Mayroon namang matagal, kagaya ko, matagal. At doon po nagpasimula. Ganito po ang nangyayari sa atin. Once na narinig natin ang Ebanghelyo, salita ng ating Panginoong Hesus, nangangaral ng Biblia, maririnig po natin ito. Ito po ang magpapasimulang magbubukas sa ating kaisipan na si Jesus, ang ating Panginoon, ay namatay sa krus para sa ating katubusan, kaligtasan. Ang talata niya nasa unang Korinto 15, 1-4. Mababasa niyo po yan. Summarize lang natin dahil marami po tayong sample ng mga talata. Sabi doon na ayon sa mga kasulatan, namatay ang Panginoong Hesus dahil sa ating kasalanan. Siya'y inilibing at pagkatapos ng 3 araw muling nabuhay ayon sa mga kasulatan para sa ating katubusan yon dahil sa ating mga kasalanan. Yun po ang Ebanghelyo na sabi nga ito ang kapangyarihan ng Diyos na kaya tayo naliligtas dahil sa Ebanghelyo ng Panginoong Hesus sa kanyang kasaysayan na pagtubos sa atin. Kung maniniwala tayo, kung mananampalataya po tayo, kaya po dahil sa pananampalataya. Sabi doon sa 2 Tesalonica 2:14, sabi ni San Pablo, tayo raw na mga tao ay tinawag sa pamamagitan ng kanilang ebanghelyo. Yung pag-iebanghelyo nila, tayo ay tinatawag ng Diyos isa-isa. Ito yung nagbubukas sa ating isipan. Gaya sa Roma 10:17.
tuwing maririnig natin ang buhay, mensahe ng buhay ng ating Panginoong Jesus, ng Kristo, ito yung kapangyarihan na magbubukas sa ating kaisipan para ang pananampalataya at paniniwala, pananalig ay mabuo sa ating buhay. At isa pa, ang ebanghelyong ito, kasaysayan mensahe. Ang kasaysayan ng ating Panginoong Hesus, ito yung God's power. Sabi po sa unang Korinto chapter 1 verse 18 to 19, sabi doon, ang ebanghelyo ang siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng mga sasampalataya. Maging sa Roma chapter 1 verse 16, sabi ni San Pablo, hindi ko ikinahiya ang ebanghelyo sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, maging Hudyo man siya o maging Griego, ayon sa Roma 1:16. At alam niyo po mga minamahal, ang ebanghelyo, ito yung ating sandata. Maging sa unang panahon, ito rin yung sandata ng mga alagad. Ito po yung titibag. Sabi sa 2 Korinto 10:4-6, ang kanilang sandata ay may kapangyarihan na tumitibag. Winawasak nito ang mga kuta ng kaaway sa ating kaisipan. Kumbaga, ito ang maso na pantibag, ang ebanghelyo. Ano ba ang kuta ng kaaway? Ito yung nakatanim sa ating mga isipan na ating nakagisnang pamumuhay. Lumalakad tayo sa buhay makasalanan, walang Diyos. Ang alam natin, lahat ay mga kasamaan. At sabi natin tayo ay nasa tama, ligtas na tayo. Manalangin ka lang ng ganito, 3 ganyan, 5 ganon, patatawarin ka na. Pero wala naman tayong kaugnayan sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya po pag hinayagan natin ang taong naniniwala sa ganon, ay mapakataas ng kanyang eri. Hindi paniniwalaan ang tagapagpahayag ng ebanghelyo. Lalo kung dala mo ang Biblia, sasabihin pa sa iyo, mayroon din kami niyan. Nagba-Bible din kami. Ngunit ang totoo, wala pa silang relasyon sa ating Panginoon. Kaya yung pong mga matataas na haka na yaon, mga tumatanggi sa Panginoon, tumatanggi sa mga mangangaral, titibagin po yun ng ebanghelyo, ng salita ng Biblia tungkol sa buhay ng ating Panginoong Hesus. Palagi pong iyon, hindi po nakapagliligtas ang ibang talata ng Biblia na nagsasabi, yayaman ka, dapat hanapin mo lamang ang kanyang kaharian, pawang daragdag ang mga bagay na ito. Pagpatungkol po sa kayamanan, tungkol po yun sa kabuhayan. Pero kung kukunin mo yung una, dapat hanapin mo muna ang kanyang kaharian. Yun makapagliligtas sa iyan. Paano ka ba pagharian ng Diyos? At ang kanyang katuwiran, yung dalawa na yun. Pero pagdating sa dulo, ang mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa iyo, hindi po yun makapagliligtas sa iyo. Ibig sabihin, yung una, yun po yung ebanghelyo, kanyang kaharian. Mapagharian muna tayo ng Diyos sa ating buhay, sa ating puso. At ipamuhay natin ang katuwiran ng Diyos. Yun po ang makapagliligtas sa atin. Pag natuntun natin yung kaharian na ang Panginoong Hesus namatay sa krus para tayo ay tubusin, maging mga anak ng Diyos. Ito yung sabi doon sa Juan 1:11-12, na parito siya sa kanyang sariling bayan para sa kanyang mga kababayan. Ngunit tinanggihan siya. Ipinapako siya sa krus, di ba?
Subalit pagdating sa 12, nag-option ng Panginoon doon. Datapwat, sa lahat ng sa kanya'y nagsitanggap at sa kanya'y nanampalataya, pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Ito'y kalooban ng Diyos, hindi ng tao. Hindi sa pamamagitan ng pagtatalik, hindi sa dugo, kundi sa kalooban ng ating Panginoon. Ibig sabihin, yung dalawa doon kukunin natin. Alin daw po ang pinagkalooban ng karapatan na maging mga anak ng Diyos? Yaon lamang mga tumanggap at sumampalataya sa kanyang pangalan. Nandun po yung dalawang yun. Kaya pag tinatanggap mo ang Panginoong Hesus sa buhay mo bilang Panginoon mo, tagapagligtas mo, nanampalataya ka sa puso mo, sa puso't isip, na siya'y namatay sa krus para sa ating katubusan, nilibing at muling nabuhay para tayo ay magkaroon din ng pagkabuhay na maguli sa kanyang piling. Yun po dahil sa pananampalataya. Sabi nga po natin, ang pananampalataya hindi ito sa ating sariling gawa. Ang pananampalataya ay hindi nanggagaling sa atin. Dito malaki pa ang pagkakaiba at hindi pagkakaunawa ng maraming tao. Akala ng marami, ako ang nanampalataya, galing sa akin yan. Sabi ng Panginoon at ng banal na kasulatan, dumating tayo rito ng walang dalang anuman. Natatandaan niyo siguro yan, Kahit kay Job, sinabi yan. Ni San Pablo, sinabi rin, tayo dumating dito ng walang dalang anuman, hubad. Tapos, sasabihin mo, ang pananampalataya, galing sa'yo. Mga minamahal, bigay po yan ng Panginoon. Sabi sa Hebreo, chapter 12, verse 2, Sabi nga, masdan natin si Jesus. Sa Kanya natin ituon ang ating pansin na siyang may akda, lumikha, gumawa, at nagbigay ng pananampalatayang yan. Sumakdal pa, Kanyang pinerfect ang pananampalataya. Kaya po, pag naibigay ito sa atin, tumubo ito sa atin, sa pakikinig natin ng Ebanghelyo, ang Panginoon pa rin. Panginoong Hesus ang sasakdal nito, perfect po ito. Sinasakdal niya once na napasa atin ito sa pakikinig at pakikinig ng salita ni Kristo ayon sa Roma 10:17. Kaya mga minamahal, dapat nating maunawaan na hindi po nanggaling sa atin ang pananampalatayang ito. Hindi po ito ating pag-aari, kundi binigyan tayo ng Panginoon ng pananampalataya once na nakinig tayo ng Ebanghelyo, natibag ang mga, sabi nga, mga tawag dito mga pride. Kasi ang tao ay ma-pride. Pagka hinahayagan natin ng salita ng Diyos hanggat wala pa ang Espiritu Santo sa ating puso at isipan, sa ating puso hindi pa tumatahan ang Espiritu Santo, never nating maintindihan ang Ebanghelyo. Never nating matanggap. May pride tayo, may ego. Mabuti akong tao. Madasalin ako. Palasimba ako. Mabait ako. Mapagbigay ako, naglilimos ako. 'Di ba? 'Yan ang mga katuwiran ng tao. Puro ako. Nawala at nawalan ng pwesto ang Panginoong Hesus. Amen po ba tayo doon? Nawa po ay maintindihan nating malinaw. Ito na ang pananampalataya. Hindi po ito ating pag-aari. Ito'y kaloob ng ating Panginoong Hesus, mga minamahal. Dahil sa pananampalataya, ang lahat ng bagay na ito'y naging perpekto dahil sa ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. At ito ay pinagkamatayan ng ating Panginoong Hesus. Kaya naman po mga minamahal, ang pananampalataya
Ito ang pinakakatuwiran ng Diyos. Pamantayan, meaning to say, ito ang kanyang pamantayan. Once na para kang nag-a-apply ng trabaho, kaibigan, kapatid, kababayan, pag nag-apply ka ng trabaho sa isang kumpanya, ang hihingin sa'yo, number 1 is resume. Ang iyong biodata, resume na tinatawag, requirements number 1. Yun po ang hinihingi. Sa kaligtasan, ang hinihinging number 1 ng kasulatan or ng Diyos, pamantayan, mayroon ka bang pananampalataya? Yun po naman ang hinihingi sa atin. Number 1 requirement sa kaligtasan is faith. Mayroon ka ba nito, kaibigan? Pananampalataya? At ito ay pamantayan. Sabi ng Roma 1:17, mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya, ang taong ganap ay mabubuhay. No? The just will live or shall live by faith. Through faith. Walang putulan. Tuloy-tuloy po. From faith to faith. Mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya. Ang taong ganap, matuwid na ganap na tinatawag doon, just. Ganun siya mamumuhay. Kapag umurong siya, sabi sa Hebreo, hindi siya kalulugdan ng Panginoon. Walang atrasan ang pananampalataya. Hebreo at saka sa Timoteo 4:1. Hebreo 10:38 to 39. Dapat nagpapatuloy. Walang hintuan sa gitna. Kaya po, ang nagbabackslide na tinatawag, mag-isip-isip po kayo. Although, dinaanan ko rin itong panlalamig. Dumaan ako sa punto ng panlalamig nung pagkagaling ko ng Saudi Arabia. Namahinga muna ako kasi wala akong makitang opportunity ng gawain. Dati kong charts, nagkulang din po ako. Nung dumating na ako, napakarami pong worker. Hindi po magamit yung iyong napag-aralan, naging kalaguan ko. So, nagpaalam po ako. At namahinga po ako, talagang medyo ganun po. Pero ayaw pala ng Panginoon ng ganun. Humihinto tayo. Nagbabalik tayo sa dating buhay. Naku po, mali po yun. Kaya po, aral po yun para sa akin. At pag binabalikan ko, ako ay nalulungkot. At maganda rin pong naging karanasan ko yun. At nais kong ibahagi sa inyo na huwag. Sapagkat ako po ay nadaanan ko yun. Napakahirap pong bumalik. Ngunit niloob ng Panginoon na ako ay makapanumbalik. Meron siyang isang ginamit. Banggitin ko po ang kanyang pangalan. Siya po ay ang ating kapatid na hindi po niya siguro marahil alam. Si kapatid na Alex Nieto. Lagi akong dinadalaw. Palagi niya akong binubuliglig. Kahit magalit na ako eh. Palagi niya akong pinupuntahan doon. Yun po, naging naakay niya uli ako sa gawain ng Panginoon. Hindi po niya alam yun ni Brother Alex Nieto. Pinsang buo po yan ni Yul Servo, yung ating nasa mga artista, no? Taga rito yun sa Tangos, si Brother Alex Nieto. Kasama ko po yun sa church, no? Yun po, salamat sa Panginoon pagkat siya yung ginamit ng ating Panginoon. At alam niyo mga kapatid, ayaw ng Panginoon nang tayo ay humihinto. Isa pa mga minamahal, bakit nilalang ng iba ang pananampalataya? Sa pananampalataya lang naligtas kayo? Dala po marahil ng kakulangan pa din ng kaalaman. Ako man po kasi nagdaan din dito. Lahat tayo ay nagdadaan sa step by step. Kaya nga kailangang nag-aaral ng Bible study. Alam niyo po ang pananampalataya, mga minamahal, may kanikanyang sukat,
Lingid sa ating kaalaman siguro, may kanya-kanyang sukat ang pananampalataya. At mayroong walang pananampalataya. Naalala nyo ba ang Panginoong Hesus nang sila'y nasa bangka? Nung may dumating na unos, kasama ang mga alagad na mga mangingisda. At ang Panginoong Hesus ay nandun sabi doon, nasa baba, nakahinlay doon sa pinakababa ng bangka at natutulog. Subalit sa taas naman nagkakagulo na yung mga alagad dahil napakalakas talaga ng unos. Sabi nga doon hindi karaniwan. Ang salita pa nga ng mga alagad, Panginoon, di ata't tulungan nyo kami. Kayo ay sila, kumbaga natutulog Kami, kumbaga sila lulubog na. Halos talaga namang mga mangingisda po, para sabihin natin, puro po professional yun, sanay sa dagat. Nya po, masasabi natin na yung unos na yun ay hindi pang karaniwan. Akalain nyo nangatakot silang lahat. Sila Pedro na yan, Pero sabi ng Panginoon, kayo, nakakaunti ang pananampalataya. Hanggang kailan ko kayo pagtitiisan, Meron pang salita ang Panginoon, walang pananampalataya. Kayong walang pananampalataya. Kaya merong kakaunti, may maliit na pananampalataya, at mayroong walang pananampalataya. Yan po ang sukatan. At mayroong malaking pananampalataya. Ano naman yon? Yun po yung babaeng Kananea na tinatawag. Na siya yung may anak siyang may sakit. Mamatay na halos. Inaya niya ang Panginoon. Panginoon, maawa po kayo sa akin. Tulungan niyo ako, ang anak ko. Nagdideliryo na, Subalit, sinagot siya ng Panginoon kasi hindi sila magkalahi. Hindi ako sinugo para sa iba. Sabi niya, hindi matuwid, marapat na ang pagkain ng mga anak itapon sa mga aso. Sipin niyo po yon, yung babaeng Kananea, hindi sila magkalahi. Ang turing ng Panginoon sa kanya, kung mga yun ang kanilang tradisyonal at kanilang kaugalian, ay aso. Hindi kauri. Bakit? Mga banal po ang mga Hudyo. Sila yung mga self-righteous. Diba? Kaya nga naparito ang Panginoon Kaya nang dumating ang Panginoong Hesus, hindi siya tinanggap ng kanyang mga kababayan. Bakit? Ay mga self-righteous yan, mga banal. Mga pari yan, halos hindi makabasag plato. Palagi silang nananalangin sa kalsada kung saan sila abutan ng mga oras ng mga panalangin. Kaya nga, palagi silang binabanggit ng Panginoon ng mga tao na mapagmatwid, mapagpaimbabaw, di ba? Yan ang sabi ng Panginoon Balik tayo sa Kananea. Sabi ng Panginoon, hindi marapat na ang pagkain ng mga anak ay itapon sa mga aso. Sakit po yun, Masakit na salita yun. Subalit, ang babae ay yumukod, sumamba sa kanya, nagpatira pa sa lupa, nagmakaawa, Panginoon, maawa po kayo sa akin, mahawag po kayo sa akin. Tulungan niyo po ako, ang aking anak ay ganito. At sumagot ang babae, ganito ang sagot niya, Opo, Panginoon, ngunit ang mga aso man ay nanginginain mula sa mga mumo na nahuhulog sa hapag ng dulang ng kanyang Panginoon. Wow! Doon nakita ng Panginoon. Ulitin natin sabi, bagamat hindi yun ang eksakto, pero sabi ng babae, Opo, Panginoon, hindi nga marapat na ang pagkain ng mga anak itapon sa mga aso. Ngunit, sabi niya, ngunit ang mga aso man ay nanginginain sa mga mumong nahuhulog mula sa dulang ng kanyang Panginoon. Sipin niyo po yun, mumo na lang. Kinakain niya. Siya yung aso, yung babae. Pero nag-aabang siya kahit mumo lang. Habag lang na konti. Sabi ng Panginoon, babae,
napakalaki ng iyong pananampalataya. Mangyari ang iyong kagustuhan. Praise God. Palapakan po natin ng Panginoon. Hallelujah. Ang ating Diyos ay sagana sa kahabagan, mapagbiyaya, mapagpatawad, puspos ng kahabagan. Kasi po siya yung Diyos ng pag-ibig. Po, hindi niya natiis yung babae, pinagpala niya. Kaya po yung sabi niya, babae, malaki ang iyong pananampalataya. So mayroon pong malaking pananampalataya at may maliit at mayroong wala at may kakaunti. Sabi pa niya sa Lucas 17, kasi ang mga alagad sabi ng Panginoon magkakasala ang iyong kapatid patawarin mo siya. Kung magkasala ng 7 beses, 7 beses mo rin papatawarin. Abay, kung araw-araw 7 ng 7 o hanggang marami na. Abay, sabi ng mga alagad, Panginoon, mahirap nga gawin yan. Dagdagan mo yung aming pananampalataya. Ayun, naidadagdag pala ng Panginoon. Pwedeng dagdagan sapagkat siya yung gumawa niyan. Siya yung may likha ng pananampalataya at siya yung nagbibigay. Kaya sabi ng Panginoon, sige, magkaroon lang kayo ng pananampalataya na kasing laki ng butil ng mustasa. So may sukat po. Bakit mustasa? Sabi nila hindi po ako farmer. Napakaliit ng butil ng mustasa. Yung buto. Napakaliit daw po. Pero bakit iyon ang sinampol ng Panginoon na inihambing ang pananampalataya sa isang butil ng mustasa? At yun po ay halimbawa ng Panginoon na sa kanyang mga alagad, magkaroon lamang kayo ng pananampalataya na kasinlaki ng butil ng mustasa. No? Ang mustasa ay isang uri ng halaman. Sabi nga ng Biblia ay pag tumubo naman ng mustasa, sa ibang bansa malalaki ang mustasa yata kaysa sa atin. Kaya ang sample naman din doon, mustasa. Pero isa siyang uri ng halaman, hindi puno. Pero sabi doon, pag lumaki ito na mustasa, lumalaki. Lumalaki siya, lumalaki. Sabihin, ang pananampalataya pong napakaliit, mga minamahal. Kahit napakaliit po ng inyong pananampalataya, ng ating pananampalataya, pwedeng lumaki ito. Sa patuloy nating pakikinig at pakikinig ng salita ng Panginoong Hesus. Hindi po ng inyong lingkod. Instrumento lang po tayo, para lang tayong microphone na ginagamit. Mic. Yun po. Pag lumaki ito, sabi ng Panginoon, yung halaman na mustasa ay nakakapamugad ang mga ibon sa lilim ng dahon, sa silong ng dahon. No? Nakakapamugad ang mga ibon. Ano naman po ibig sabihin nito, mga minamahal? Pag lumaki raw ang pananampalataya natin, doon sa puno okay. Lumaki yung halaman, nakapamugad pa yung ibon sa lilim ng mga dahon ng mustasa. Alam niyo po ang ibig sabihin noon, pinahalimbawa rito, isa lang po ito sa kahulugan na kapag tayo ay lumaki na ang pananampalataya natin, dati tayo ang laging nanghihingi. Dati magnanakaw pa tayo. Manguumit. Nanguumit ako nung bata pa ako sa nanay ko, tatay ko, sa bulsa. Makabili lang po ng tinapay. Sa Bisaya kasi napakahirap po ng pera. Kaya nag-aaral kami ron hanggang grade 4 po ako doon. Kapag babaon kami talaga, minsan bayabas lang o kamote na nilaga. Bibihira po makapagbaon ng pera. Ang tinapay noon kay lalaking, sabi nga, mamera pa nga Hindi ko matandaan kung nakabili ako noon, yung parang ang tawagin inunan. Para sa slice na hindi naman in-slice. Po, hindi po kami ganun. Wala kaming rangya. Ang tatay ko magtutuba. Yun lang, pagka nakakuha ng tuba, barya lang noon. Yun lang po ang binambuhay sa amin.
Kaya yung perang baon, napakadalang. Isa pa siguro, baka talagang walang maibigay na sa amin. Pangalawa, ako po mahilig sa hauling. Jolins, pinambibili siguro ng Jolins ni Brother Rilo. Goma. Kaya pinababaon sa akin madalas to kamote, bayabas, yung tinatawag na panutsa. Kalamay sa amin yun, panutsa. Kariba dito sa Baliwag. Yun po, madalas baon namin nakabalot sa dyaryo, sa bulsa, nakabulsa yun. Habang naglalaro, kagat. Kaya sira na ang ngipin, napustis tuloy. Ayun po, maiba tayo, no? Balik tayo sa ating topic. O yun po, ang ating pananampalataya ay may sukat-sukat. Pag lumaki na ang ating pananampalataya, dati tayo nang uumit. Gaya rin po ni Sakeo, sabi niya, Panginoon, ibabalik ko na makaapat na doble beses kung mayroon man akong nadaya. Kaya purihin ng Panginoon Diyos, tayo po ay nagbabayad ngayon. Praise the Lord. Hallelujah. Nagbabayad po tayo ngayon sa mga ginawa nating kamalian noon, dala ng hindi natin alam. At dala nung tayo ay namumuhay sa kasalanan na ating nakagisnan, na binhi mula sa ating unang magulang. Hindi po natin sinisisi sila. Plano po ng Diyos ang lahat ng ito. Pinahintulot niya para ang tao ay matutong mamuhay kung alin talaga ang iyong lalakaran na daan. Pag dinala na tayo sa ganitong panahon. At tayo ay ginagamit ng Panginoon niya bilang isang binago na ating Panginoon. Niya po dati yung panampalataya natin ay maliit. Tapos meron pang walang panampalataya. Galing tayong lahat doon. Ngayon po ay lumalaki. At nakapamunga na at nakakapamugad pa ang mga ibon. Yun po yung ating mga kapwa-tao na umaasa sa atin na dati tayong ganon, ngayon naman tayo naman ginagamit ng Panginoon para sa kanila. Praise the Lord. Marami na pong ganyan tao ngayon na binago ng Panginoon ng buhay. At sila na po yung mga ginagamit ng Panginoon para sa mga tao naman sa ilalim nila at nangangailangan. So yun po, purihin ng Panginoon, yun po ang mga sukat ng pananampalataya. At alam nyo po, tama si San Juan, hindi po nagkukontrahan, nag-uumpugan yung mga talata. Sabi niya, makapagliligtas baga sa iyo ang pananampalataya? Yes, doon sa taong nakadipa sa krus, naligtas po ang pananampalatayang ginamit niya. Hindi po yung kanyang gawa. Dahil nakapako na yung kanyang dalawang kamay, wala na siyang magagawa, tanging nagawa niya yung salita. Yun po yung gawa. Bunga ng mga labi na nagpapahayag sa pangalan ng Panginoon. Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Yun po ay declaration of faith po yun. Nanampalataya siya sa Panginoong Jesus na mayroong kaharian. Narinig niya sa mga taong nanlilibak. Ito yung nagsasabi sa iyong hari ng mga Hudyo. May kaharian, isang hari. Bakit hindi niya iligtas ang kanyang sarili? Yun po, marami siyang narinig doon sa baba ng mga sari-sari. Pero lahat ng iyon ay kanyang inipon sa kanyang isip at puso. Nanampalataya siya na mayroong kaharian ng taong ito at walang kasalanan. Anak ng Diyos. Kaya naman nag-confess siyang ganun para nag-declare siya. Sabi ng Panginoon, ngayon din ipagsasama kita or kakasamahin kita sa paraiso. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Ayun tungkol naman sa kay Apostol Juan din, sabi niya, baog ang pananampalatayang walang gawa. Tama po yun. Sabi natin kahit yung tao nakadipa, ang pinakagawa niya ay yung kanyang declaration. Pero, nauna po yung pananampalataya. Kasi binigay muna ng Panginoon yan. Nung marinig mo ang Ebanghelyo, tutubo yan, magkakaroon tayo ng pananampalataya.
at saka pa lang tayo magpagpapasya. Maintindihan na natin ang Espiritu Santo dahil tatahan sa atin ang spiritual na bagay tungkol sa salita ng Diyos. Kapag mayroon na tayong pananampalataya, pumasok na sa atin ang Espiritu Santo. Bagaman ito'y parang napakabilis, automatic po yun. Once na natanggap mo ang Espiritu Santo sa pamamagitan ng confession mo, pagtanggap sa Panginoong Hesus, automatic po yung parang sunod-sunod. Ganun po ang nangyayari. Automatic. Kaya po naging anak ka na ng Diyos at tatahan sa atin ang Espiritu Santo at maintindihan po natin ang mga spiritual na salita ng Diyos. Ang tawagin itong mga spiritual na bagay. Sapagkat hindi nga po, sabi ng Biblia, maintindihan ng taong walang Espiritu ng Diyos ang mga bagay ng Espiritu ng Diyos. Ang tanging makakaintindi lang dito ay ang mga taong mayroong Espiritu ng Diyos. At yaon namang mga bagay na panglaman, ang nakakaintindi ron ay mga taong makalaman. Hindi na maintindihan ang spiritual na bagay tungkol sa Diyos ng taong makalaman, sapagkat ito nga po yung dati nating buhay. So ngayon makita po natin dito na ang spiritual ay naintindihan ng mayroong tao, mayroon tayong Espiritu Santo na tumahan sa atin. Nagsimula yon nang tinanggap natin ang Panginoong Hesus. Diba sabi ko kanina doon sa Juan 1:12, sino mang sumampalataya o sino mang tumanggap, dalawa po yun, tumanggap at nanampalataya sa pangalan ng Panginoong Hesus, sa anak ng Diyos, binibigyan ng karapatan, rights na maging anak ng Diyos. So yun po, nagkaroon tayo ng relasyon sa Diyos Ama. Naging anak tayo ng Diyos. Kaya po may mga tao, kaya may maling konsepto ang tao na ating nakagisnan na kapag sila ay nagtatanggol, bakit? Ikaw lang ba ang anak ng Diyos? Dala ng kakulangan ng kaalaman, yun po ang nangyayari. Akala natin lahat ng tao, maski ako, akala ko po lahat ng tao ay anak ng Diyos. Tayo pong lahat ng mga tao ay nilikha ng Diyos. Ngunit ang Biblia po ang nagsasabi na yaon lamang sumampalataya sa pangalan ng Panginoong Hesus at tumanggap. Siya lamang ang pinagkalooban ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. So makita natin na malinaw ang sabi ng kasulatan. Okay, doon tayo sa may bunga, no? Dapat may bunga. At ito ang sabi ng banal na kasulatan. Kung maalala nyo po ang aklat ng Marcos, mayroong may sakit. Sikat na sikat po itong kwento na to, na buhat-buhat ng 4 katao yung may sakit. Yung kanyang higaan na parang banig ay 4 na tao ang may hawak ng sulok, 4 na sulok. Siya po ay buhat-buhat nila. At wala silang madaanan dahil sa ang bahay na tinuluyan ng Panginoon kung saan siya nangangaral ay punong-puno ng mga tao. Di sila makasingit ayon sa Biblia. Ang ginawa ng 4, sabi doon, nakita ng puno, walang madaanan, doon sila sa ibubong dumaan. No? Binutas nila yung tapat ng ibubong ng Panginoong Hesus at saka doon inihugos yung bit-bit nila na may sakit. Nagulat ang Panginoon nung bumagsak siguro doon sa may harapan niya. Sabi niya, nakita niya yung kanilang pananampalataya. Kaya sabi doon, nakita ko ang inyong pananampalataya. Nakita raw po, ibig sabihin, nakikita ang ating pananampalataya. Yun na po yung sinasabi ni Apostol Juan. Na kailangan makita or makitaan ka ng bunga ng iyong pananampalataya. Ipakikita ko kasayo. Di ba? Sabi ni San Juan, ang aking mga gawa na may pananampalataya. Ikaw naman ipakita mo ang iyong pananampalatayang walang gawa.
So, kita natin ang liwanag, ano? Yun nga po, kailangan ng ating pananampalataya ay mayroon pong makikita sa atin na resulta. Kaya po, marami rin ang nagsasabi, may pananampalataya ako. Pero, asaan ka ba pag linggo? Nasaan ka ba pag may gawain? Wala. Hindi po maipakita sa kanyang buhay. Madali lang pong sabihin na mayroon tayong pananampalataya. Pero tingnan natin yung resulta kung mayroon naman. Yun lang po ang ibig sabihin natin doon. Hindi po nagkukontra ang dalawa. Tandaan po natin, ang ating mga gawa sabi sa Efeso 2, pag sinimula natin sa 8, 9, and 10, sabi doon, sa biyaya, kayo nangaligtas, verse 8, sa pamamagitan ng inyong pananampalataya. Ulit, Efeso 2:8, sa biyaya kayo nangaligtas sa pamamagitan ng inyong pananampalataya. Pagdating sa 9, ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng inyong mga gawa, upang walang sinuman na magmapuri. So, doon po ay hindi binatayan ang gawa. Kasi second na lang po ang gawa. Kaya lang pagdating sa 10, tayo'y itinalaga sa mabubuting gawa upang ating lakaran after ng ating salvation. Mayroong bunga. Pero pagkatapos nating pananampalataya. Kasi saka pa lang natin maipapahayag ang ating pananampalataya kapag nasa atin na ang pananampalatayang ito, magbubunga. Ano ba ang ginawa sa iyo ng Panginoon? Katulad ng nakapako sa krus. Narinig niya lahat yung mga sinasabi ng mga nasa paligid sa baba. Maging ng kanyang kasama. Subalit, nung maipon yon, nagkaroon siya ng paniniwala, pagtitiwala, pananampalataya. Saka siya ngayon nag-declare, nag-proclaim sa ating Panginoon. Di ba? Yun po ang ibig sabihin ng talatang pananampalataya na walang bunga at may bunga. Na dapat makita after na tayo ay manampalataya yung gawa. Katulad niya po ng sinabi natin na tayo ay naging mga ating pananampalataya parang butil na mustasa na tumubo na ito at ang mga ibon ay nakakapamugad sa ating lilim. Yun na po yung pananampalataya nating maipakikita sa ating kapatid, kapwa-tao. Hindi man natin kapananampalataya, yung bunga, makitaan tayo ng Panginoon. Yun po mga minamahal kong mga kapatid, ang tungkol sa pananampalataya. Napaksa natin, ang lahat pong ito ay dahil sa pananampalataya. At kaya nga po may mga talata na nagsasabi, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan. Binigay niya kanyang bugtong na anak, ating Panginoong Hesus, upang ang sinuman na sumampalataya, take note, sinumang sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi ka na mapapahamak sino mang sumampalataya sa Panginoong Hesus. Kaya po lagi ito ang binabanggit ng mga panimulang pag-aaral at nangangaral sapagkat ito po ang pinakapuso ng Biblia. At ito po yung tinatawag nating Ebanghelyo. Isa po yan sa verse na nakatala. Nagpapatunay sa dakilang kaligtasan, dakilang pag-ibig ng Diyos sa katauhan. Ang unang Juan 4:9 hanggang 10, ito ang pag-ibig. Hindi sa tayo ang unang umibig, kundi ang Panginoon ang unang umibig na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang maging pangpalubag loob sa ating mga kasalanan. Ibinigay.
kanyang bugtong na anak, kaisa-isang anak, ating Panginoong Hesus. No po? At ang Biblia, lalong-lalo na itong Bagong Tipan, lahat ng mga pangusap doon, ang mga bagay na ito ay nakasulat upang inyong mga alaman na kayo'y mayroong buhay na walang hanggan. Sa makatwid bagay sa mga nagsisampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos. Unang Juan 5:13. Ang Biblia raw po, ang mga bagay na ito ay nakasulat upang inyong mga alaman na mayroon kayong buhay na walang hanggan. Sa mga nagsisampalataya po yun. Yun po, pananampalataya. Laging nakataya ang pangalang pananampalataya sapagkat ito ang, sabi nga natin, first requirements ng Panginoong hinahanap sa atin para tayo magtamo ng kaligtasan. Nawa po ay naging dagdag kaalaman sa atin ang pananampalataya. Kung bakit ito ay nakapagliligtas, talagang totoo, kahit yung nakapako sa krus. At iyan po ang hinahanap ng Panginoon. Meron ka bang pananampalataya? Sabi sa Hebreo 11:6, hindi kinalulugdan ng Diyos ang taong walang pananampalataya, sapagkat dapat na ang taong nananampalataya ay maniwala siya na mayroong Diyos. Ang taong nanalangin dapat maniwalang mayroong Diyos. Dapat may pananampalataya. Kaya hindi makakalugod sa Panginoon ng taong walang pananampalataya. At ang pananampalatayang ito ay siyang, sabi nga natin, pangunahing hinahanap ng Diyos para ating kamtin ang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Dahil dito, sabi ng Panginoon, pagamat ikaw ay mamatay, muli kang mabubuhay. Inulit-ulit po ng Panginoon Hesus po yan ng mga pangusap niya. Sabi doon sa Juan 6:40 pa lang, sabi doon, at ito ang kalooban na aking Ama na pagkasugo sa Kanya, na ang sa bawat makakasumpong sa Kanya at manampalataya ay Kanyang binibigyan ng buhay na walang hanggan at ibabangon niya sa huling araw. Pagdating sa 47, 6:47, inulit po niyang ganito, katotohanan. Pag sinabi ng Panginoong Hesus na katotohanan, dinodoble niya, napaka makahulugan po niyan. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang sumasampalataya ay may buhay na walang hanggan. Kaya po ang aming paninindigan, ang ating pananampalataya ay dahil sa ating Panginoong Hesukristo. Naniniwala tayo na ang Panginoong Hesus namatay sa krus, sinadya tayo rito, inako ang ating mga kasalanan, dinala sa krus ng Kalbaryo, ipinako rin hanggang sa kanyang pagkalibing at muling nabuhay para lang sa ating katubusan dahil sa ating mga kasalanan. Kaya ang susi ay pananampalataya. At sabi din sa unang Korinto 1:21, sabi doon, napakaganda po niyan, na kinalugdan ng Diyos. Unang Korinto 1:21, kinalugdan ng Diyos na na iligtas ang lahat ng sasampalataya. Take note. Kinalugdan ng Diyos na iligtas ang lahat ng sasampalataya sa pamamagitan ng kamangmangan ng pangangaral ng Ebanghelyo. Kamangmangan. Sa tingin kasi ng mga tao, ang mga pag-aaral ng Biblia, lalo na sa mga edukadong tao, mga prominenteng tao, ang tingin sa mga nagdadala ng Biblia ay mangmang. Pag nag-aral dun sa mga highway, sa kalsada, tabing kalsada, sa mga bahay-bahay, parang napakababang uri ng tao ang dating sa kanila. Kaya tinukoy ito ng kasulatan ng Espiritu Santo na kaparaanan ng kamangmangan. Pero yung nasa ibabaw, sa taas, kinalugdan ng Diyos na iligtas ang mga sumasampalataya
sa pamamagitan ng kamangmangan ng pangangaral ng Ebanghelyo. Praise the Lord. Kinalugdan, ha? Sabihin talagang nagagalak ang Panginoon. May power po ang Ebanghelyo. At yan po ang susunod natin tatalakayin. Sa susunod nating pagkikita muli sa YouTube ng inyong brother-in-law, paki-subscribe naman po for God's glory. Maraming salamat po. Kinukumusta ko na rin po ang ating mga kaibigan sa Kakwentuhang Baliwagenyo, sila Sir Vanny Labaw, Sir Johnny Gonzales, Sir Peter, John Peter Baliwag, Sir Romulo de Mesa, at iba pa natin yung kagkwentuhan doon si Ma'am Evelina Angeles. Ganoon din po ang ating mga kagrupo sa Unshackled Team, BCMC, Baliwag, Christian Ministering Councils, at ng ating tagapagala Christian Church Family, at ang aking mga mahal sa buhay sa Kabisayaan, Mindigo Loperas, Clan, Kuya Rod 5 ng Tacloban, aking mga pamangkin sa Tacloban, sila Eldon, Edison, Edin Lampayan, at Bayaw Conjoni. At yun din po ang aking mga pamangkin sa Tanawan Leyte, sila Alex, Kapitan Alex Miralles, at saka si Dayan, si Albert and Janice Miralles, si Alan Junior Pusong Miralles, at si Maya. Salamat sa Panginoon Diyos. Kumusta kayong lahat? Si Malin at si Ariel Manaayak at si Manolino. At gayon din po ang ating mga Redonyas pamangkin, Gary, Noel, Edwin, Josie, sila Landa, sila Leia, mga pamangkin ko yan sa Redonya, anak ng aming kapatid sa panganay ni Mana Rosing at ni Mano Biog, na namatay na nga lamang sila. At maging ang ating mga Mindigo dyan sa Santo Niño, sila bayaw na ay silibay, pinsan pala, pinsan ko, pinsan Romy Mindigo, anak Tatay Runding, pinsan Romeo Mindigo, anak ni Tatay Osoy, magkakapangalan po dyan, anak ni Tatay Marsing, Romeo Mindigo rin, sila Tirso, nag-birthday nung karaan, no? Sila Rosana, asawa ni Insan Romy Mindigo, yan ating mga Mindigos clan, maging ating mga kumpyo, relatives, isa lang, kukunti lang kilala kong kumpyo, si Dicoroso, aking barkada, si Dick, anak ni Apoy Nanding, na dating kapitan. Okay, kumusta kayong lahat, and God bless ating lahat dyan. Kung mayroon pa akong hindi nabati, basta Mindigo ka, kumpyo ka, indik ka, kamag-anak kita, at Lupera ka, kamag-anak pa rin kita. At kumusta kita, be blessed, nawa po ay naintindihan natin sa tugon na natin Ginoo. Anak ko naman ko niya ay Alvin Miralles, salamat sa Diyos sa niya kinabuhi nga gagamit ang atong Ginoo an iya kusog ayan lawas naging paupahiyan iya sakit. Praise the Lord. Pati na nira mga pastor. Thanks, glory to God sa nga tanan mga taga Santo Niño, Tanawan Leyte. Kumusta yung nga tanan dida? Si Luis Biti, akong classmate. Pero may nakapost. Okay. God bless sa aton yung tanan. Hanggang sa muli. At magandang araw sa ating. Bye-bye.